At ngayon po makakapanayam natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, kamusta po so far yung pagbubukas ng ating botohan? Magandang umaga po, Sir Vicky, Sir Igan at Sir Ato. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Tama po kayo, eksaktong alas 5 ng umaga ngayong araw na ito. Nagsimula na sa buong bansa yung pagpapaboto natin sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan, sa mga nagdadalang tao. Inaasahan po natin 12 milyon na mga senior citizens ang boboto ngayong umaga, 5 to 7, at 530,000 more or less na mga PWDs at siyempre meron din na mga nagdadalang tao. Natutuwa tayo sapagkat dinagsana kaagad ang bawat presinto ng mga nakatatanda at may kapansanan, lalo po dito sa probinsya sapagkat lalo yung mga nagbubukid o yung mga nagtatrabaho po sa kanilang mga bukirin ay bumoboto po na maaga. Kanina po ang isa sa mga kauna-unahang bumoto dito sa barangay, sa elementary school na ating pong pinuntahan dito sa Silang Cavite ay yung isang may kapansanan sa puso. And sabi nga niya, napakaganda at napakabilis ng pagboto po niya. At inaasahan po natin yan sa buong bansa, Igan, Ma'am Vicky at Sir Atom. At sana nga, i-avail ng mga kababayan nating miyembro ng vulnerable sector yung exclusive na oras na ito. Bagamat, pwede naman silang bumoto ng 7 to 7 pa rin at may priority lane pa rin tayo para sa kanila. Chairman Garcia, may tanong po ako. Di ba bawal sa mga polling precinct itong mga cellphone, bawal kumuha ng mga picture ng ating mga balota. Pero ang question ko po, pwede bang magpasok ng cellphone para yun ang gawin nating kodigo sa mga iboboto natin? Ma'am Vicky, yes, pwede po tayo magdala ng cellphones. Wala po tayong patakaran na pinagbabawal natin ang mga cellphone sa loob ng presinto. Kaya lang, tama po yung sinabi nyo, pwede pong gamitin na naandyan yung kodigo natin kung wala tayong dalang voters information sheet o kahit na anong papel na nagsasabi na ito ang mga boboto natin. Subalit, ang ating po mga kababayan, iwasan na lang po magpicture. Doon pa magpe-Facebook o kaya nang pipicturan yung nangyayari sa loob ng presinto. Meron po na mga kababayan natin na ayaw ng ginagawa natin yan. O kaya naman, baka kayo po ay ma-report o ma-question mismo ng watcher na naandyan sa loob ng presinto. Chairman Garcia, kanina may in-announce kayo no good news para sa mga senior citizen. Pwede nyo expound yon yung mas maginhawa para sa kanilang bumoto dahil pwede na sila mag-avail ng Grab. Totoo ba yon? Opo, libre po yung Grab transport ng alas 5 hanggang alas 7. Lalo na medyo sasakay pa tayo ng konti kaysa maglalakad. Libre po yan sa buong Pilipinas. At siya po'y kasama sa pinirmahan natin, maliban doon sa Voters Education Program. Yung pong mga may kasamang mga assistor, pwede na rin pong bumoto yung assistors nila nang hindi na magbabalikan. Kasama, basta ba yung assistor ay botante rin ng polling place kung saan bumoboto yung nakatatanda o may kapansanan. Pero yung assistor po nila, pwede ba magboto sa kasama ng senior citizen o kailangan mag-iba sila ng precinct? Depende kung saan sila naka-assign. Kung saan po sila naka-assign, doon pa rin po sila boboto. Basta ba, unahin muna nila makatapos yung pong nakatatanda. Total naman, lalo sa mga areas na nandyan yung ating mga priority polling precincts, may mga upuan, komportable naman yung mga kinalalagyan ng mga nakatatanda natin. Siyempre, unahin muna natin yung pagboto nila. Tapos tsaka na, yung susunod naman, yung mga assistor. Pero usually po, Ma'am Vicky, kapag sila ay kasama nung nakatatanda, kamag-anak, usually, yung kanilang presinto, parehas na rin yung presinto ng miyembro ng vulnerable sector natin na yan. Chairman, ito, may initial report na ba kayo sa posibilidad ng foreign interference sa election? Dahil mayroong 11 individual, ang bitbit halos kalahating bilyong piso sa Mactan International Airport sa Cebu, papuntang Maynila. Pwede bang ibahagi sa inyo mga nakuha nyo impormasyon, Chairman, kung ito'y may kaugnayan sa eleksyon? Gusto nga nating alamin, Igan, pinapatanong natin sa PNP, kung base sa kanilang investigasyon, yan ba ay may relasyon sa pamimili ng boto? Gagamitin ba yan sa vote buying o kung ano paman? Siyempre, hindi na po yun naituloy dahil nga nasa kote kaagad sila, naaresto sila. Pero tinitingnan din natin, ginamit ba ang ating kasino o mga kasino sa buong bansa upang mas makapag-withdraw ng pera, hindi makikita ng mga bangko at wala yung tinatawag na anti-money laundering na regulasyon natin. Yan ang isang bagay na kinakailangan maimbestigahan natin, pero yung foreign intervention sa kasalukuyan, Igan, wala pa tayo masyadong nakikita napapatunayan, maliban na lang doon sa massive disinformation o misinformation na ginagawa po sa ating electoral process sa integridad ng ating halalan.
Maraming salamat, Chairman. Salamat din sa panalangin na pinadala mo. Yun ang una kong ginawa kanina bago kami nagtrabaho rito. Chairman George Elwin Garcia ng Maraming COMELEC. salamat. Good luck po. Ingat kayo. Talaga?